Please take your seats. Good morning once again sa tanan. Good morning. We are really grateful to God nung yesterday nakabalik mi sa at least 1 week na mo nga 6 days na biyahe, no, padulong sa for the first time sa Palawan, no. Hallelujah. Among gi-survey ang Palawan kung pwede ba nga tuan sa tanan nga GCM family, no? So pwede gyud di ay. So dili lang sa Puerto Princesa, naglahos pud mi sa El Nido para lang gyud among i-survey ba unsa ka ayo ang Ginoo nato nga gialagaran. Kung naa pa mi time, mulahos unta mi Coron, pero kay wala naman time, uli naman mi dinhi. But anyway, to God be the glory, no? And then one more good news. Because nag-pray ta niini, we've been praying for at least months already. No, ang atong gi-praying change of leadership sa Kamakop. Two of them, the president and the vice president, nagdaog sila. Sila na ang mag-lead karon sa Kamakop, no? Reverend Reyes, tong atong bisita for 2 times or 3 times already, and then Reverend Dasig, no, katong naisay mga Bible school students nga dala. So silang duha gyud ang nakaron sa leadership sa Christian and Missionary Alliance Churches of the Philippines. Magpaka na to si Lord ni Ana. Nagpray ta ni Ana, and I for myself, as I could see the journey of this denomination, ako mismo personally nag-ask kay Lord, where in fact, i-comfort na ko sila by way of saying, Lord, Bishop or Pastor, every day, personally, I have been praying for you, and I have been praying for Kamakop, I have been praying for the change of leadership. And praise God for His grace, because I really wanted to have that. And God truly granted our prayers. Of course, when we pray, say, Lord, let your will be done. And nindot kayo ang flow, nindot kayo ang smooth kayo ang hitabo sa election man God, no, sa denomination. So nindot kayo, and then everybody agrees, no? Walay commotion and everything. Everybody agrees that Reverend Reyes will become the next bishop of Christian and Missionary Alliance Churches of the Philippines. No, kaya ingay mong katapad, pangandam. Kaya daghan kay mga kasimbahanan nga atong i-connect by virtue of our journey sa discipleship. Kay mao ni ang gikinahanglan nga i-enhance, no, sa atong life today. There are actually 2 things nga nasa kong heart karon samtang nag-worship ta, no. Dili nato lisod-lisoron ang atong kinabuhi. Actually, simple ang atong life. Number 1, connect to God. Simple siya in a sense na dili ka mag-struggle the moment maging obedient ka sa iya. Number 2, nga imong buhaton, connect to others. Kanang duha ra gyud i-master nato na. When I say connect to God, prepare. Mag-prepare ka, mangandam ka. Prepare emotionally, mag-prepare ka mentally, spiritually, above all, even financially, as you connect to God. Because the purpose of that is you are about to connect to others. Pagka nang duha ato ng buhaton, mauna na ang life. So ayaw na siya i-complicate. No, everyday connect to God. Commit everything to God. Everyday, personally. And then everyday as well, given the chance, connect to people. No, tanom lang ka. Magsugid lang ka sa kaayo sa Ginoo. In fact, mauna nga itong isgutan karon na buntag. Very simple. Kaya by the grace of God, gusto na ako nga kitang tanan niya karon din please, ayaw ninyo lisod-lisura ang inyong kinabuhi as a believer in the Lord. Dili siya lisod actually when we develop a heart of obedience. Magkamali, yes. Masipyat, yes. Dili mamao sa unahan, yes. Pero the moment na kay heart of obedience, and then i-correct ka, warningan ka, and then ka sorry, and then mubalik ka, life is so simple. Kaya don't make it complicated. Kaya nga tong Lord nga ginasalagaran, He is Almighty. Siya ang source sa tanan. Tanan nimong gikinahanglan, tanan nimong gipangayo, tanan nimong gipangandoy naa sa atong Ginoo. Wala na kay pangitaon pa. It seems impossible ning madungog sa uban, pero mao na ang truth sa word ni Lord. So the moment na nakasay nga presence, mao ni ang tinuod na kinabuhi. Of course, na kay gusto pa nga makabot, pero sigurado maabot na nimo. Why? Si Lord man ang imong source. Og mao nang pinakanindot. That's why nabati nato no nga grabe ang pag-serve kay Lord is something really nga i-decide sa tao, mag-decide ka. Kasi kung dili ka mag-decide, someone will decide for you. And that someone is the influence of the devil.
Someone will decide for you. Kung alanganin ka nga mag-serve kay Lord, someone will decide for you. Someone will influence you nga magpalayo ka kay Lord. Kaya dapat mag-decide ka no matter what. No? Sama sa testimony ni Giselle, no matter what for the rest of our lives, we will serve the Lord. It's not yet perfect. Pero the moment na kay decision, that's why ang mga singing of songs kaganina is actually a commitment already. Grabe na to siya nga covenant nimo samtang nag-declare ka ato mga awit. Na wala na ilaing words nga malitok nimo kay Lord. Mag-isip ka unsa pagyud para lang gyud ma-please si Lord sa akong life. And then the Holy Spirit is telling us that by simply saying from the depths of your hearts, hallelujah, that would really mean before the presence of God. That's why this morning, ako ning balik-balikan ning topic because you know what? Dili na mo na-realize no, when we attended the General Assembly in Pastor Eunice, grabe ko na ko, Lord, connected na imitanan gyud sa mga believers. Dili lang siya ingana gyud ka naka-align, pero we are connected because the theme, no, the theme during the General Assembly is empowering generations. Mao na ang gisgutan all throughout sa 5 days na devotional time, empowering generation. Og walay lain po nga gi-connect dito nga text, kining text nga akong i-share karon sa inyo, is all about from the book of Psalm 78, from verse 1 to verse 7. Now, kana sa mga verses nga nag-isgot mahitungod sa preparation of how are we going to leave a legacy. No? Atong mga next nga generation unsa may gunitan nato karon nga one day, even now mapasa nato sa ila, and when the time has come, ang atong gipasa dili nila ma-miss, but rather magkaroon sila double portion of their experience with the Lord because of what we have handed over them. Ug mao na pinaka-importante sa ato nga atong ginahisgotan karon. That's why very crucial unsa ang imong desisyon karon, unsa ang imong gibuhat karon. In one way or another, daghan nagtan-aw nimo og daghan ang na-influensyahan sa imuha, regardless nakasayod ba ka o wala, pero by way of your life living nga na-expose ka sa public, many people are looking at you to become a model. Labi na gyud sa panahon nato karon, grabe ang social media. People are kanang ginasubaybayan kaniya unsa imong i-post, unsa ang imong ibutang sa imong wall. People are really looking for someone nga pwede nila mahimong model. And praise God because all throughout sa Bible, kanunay ang ginahatag usab ng pagtulunan sa Ginoo sa ato. Doon ay tulo ka butang na gusto ni Lord nga ibilin niya sa ato, kining tulo ka butang, no? Pass it on to the next generation. Unsa maning tulo ka butang? Psalm 78 particular in verse 7. Can we have that word, no? Ingon siya dinhi, number 1 is put your trust. Number 2, not to forget his deeds. And number 3, keep his commands. Kining tulo mao ning atong balik-balikan. Number 1, put your trust. No, Psalm 78 verse 7. That they may set their hope in God. That hope speaks about trust. Number 2, and not forget the works of the Lord. Kaya doon ay word na remember. Tingnan mo katapad, remember. Kaya kung imong i-remember, dili nimo makalimtan. Pero unsa man imong i-remember? The works of God. Meaning ang mga nindot na gihimo ni Lord. Mo to imong i-remember, ayaw tong maot kay ma-discourage ka. Can I hear an amen? And then number 3, keep His commandments. So kini siya atong i-master bilang mga adults. Meaning to say adult, doon ay someone na nga naglantaw sa ato, even an infant baby or infant child. Nagtanaw na sila sa ato. So unsa ang tulo ka butang na gusto nila makita? Number 1, nga ang atong hope, ang atong trust kay Lord lang. Okay? Dili sa tao, dili sa atong kayamanan, but kay Lord. And the moment we put our trust in the Lord, the Bible said, the blessing we need, the desire we have, God will take care of it. Because sakto ang atong connection. That is why, the more ka, maybe for some time nagkalisod, na may mga kalisod na hitabo, the more ka magdikit sa imong Lord. You put your hope and trust in the Lord. Number 2, not to forget the works of the Lord. Pabalik-balik ni nga ginasugid sa ato nga dili nato kalimutan. Kasi pagabot sa verse 8, ningon ang verse 8 sa Psalm 78, dunay warning diha nga nagingon siya, and may not be like their fathers, as stillborn and rebellious generations, a generation that did not set
its hearts aright, and whose spirit was not faithful to God. That is a warning. Mao ni siya ang mga kinaiya o personality nga ingon siya, mao ni ang likayan o di pagabuhaton. Kay nahitabo sad ni sa mga previous na mga kaninunuan. Unsay nahitabo sa ila? Pagkagahi sa ilang mga kasing-kasing. Rebellious sila. Doon na instruction, mulihis gyud. Ingnan nga diri moagi, muhimo gyud ang agianan. Ingnan nga mosimba sa Ginoo, naghimo gug Dios. Rebellious nga mga fathers, ninuno. Pero this is a warning. Another thing is a generation that did not set its heart aright. Wala naka-align. Kanunay nagalihis. That is why we appreciate discipleship, because discipleship talks about putting your life back in a proper order. Mao ni ang gusto ni Lord nga dapat ma-reminded ta, kaya kung gina-disciple ka, kung gina-follow up ka, kung gina-warningan ka, dapat grateful ka, kaya ang purpose niya na dili malihis ang direction sa imong life. Kung naay mga decisions nimo, labi na gyud klaro na kay nga mga sala, mga mali, gina-correct ka sa imong leader, dapat instead na masuko ka, maglagot ka, imo siyang whatsoever negative reaction, dapat mag-secretly mo duol ka sa iya, magyong kasalamat sa imong kinabuhi, ikaw rin naka-rebuke sa ako ani, and by the grace of God, tabangi ko, gusto na kumugawas ani nga kinabuhi nga sala. I decree and I declare na mo ka nga spirit ang atong i-receive. Because every now and then, daghan kaayong mga influenced by the enemy. Mo to ingon ka nako ganina, if you do not make a decision to serve the Lord, somebody will decide for you, and that is the influence of the devil. Like for example, mo decide ka adi sa kumusimba karon, someone will influence you during Sunday morning. Dito sa imong balay, unsa imong buhaton, kung unsa-unsa na lang. Mag-spend sa imong Facebook until moabot ka sa mga talanaon nga di na mao, because someone will influence you the moment dili ka mag-decide mag-serve kay Lord. Can I hear an amen to that? So it's a warning. That's why we have to decide really to serve the Lord. And then number 3, and whose spirit was not faithful. Nag-serve kay Lord pero dili faithful. Nakaila sa Ginoo pero dili sa faithful. Na siya'y Ginoo pero ang iyang life wala na align sa plano ni Lord. Sa practical, naibana pero dili sa faithful sa iyang asawa, sa iyang bana. Ang mga anak na sila ginikanan pero dili sila faithful nga mag-obey sila ginikanan. These are the negatives nga mga nanghitabo in the past. Nga ang reason for that, kung imong tanawon ang journey, instead na mag-enjoy sila sa promised land, hangtod lang sila nakakita sa promised land, wala mangganit sila nakatabok sa Jordan River, kay nangamatay silang tanan, wa sila nakatilaw sa promised land. Why? Because of this attitude, rebellious na spirit. Ang heart nga wala naka-align, and then mga unfaithful. Serious ni igsoon. That is why when we come to understand sa atong pag-serve kay Lord, seryoso sa ta, meaning to say, intentional lang itong ginabuhat. And praise God for all of you now, nga nakasabot nga intentional ta, dili kay pasagdi rago ko sa kung gusto. Musimba rago ko, mag-serve lang ko sa Ginoo kung ganahan ako. Dili mo sugot ang imong leader, ana. Naga-pray na, bisag wala na nag-connect sa imong, pero nag-pray na, naga-share na sa iyang mga kauban nga mga leaders para i-pray ang iyang part sa iyang cell group nga wala na nag-active. Naga-pray na, kaya nga nun dunay concern and burden. Kay nahibalo kitang tanan, the moment mulayo ka sa Ginoo, panamastamasan, kusi-kusion, saksakon, gyud kas demonyo. He came to steal, to kill, and to destroy. Seryoso siya ni Ana. Ayaw pagkumidya, Ana, igsoon. Kaya the moment mag-serve ka kay Lord, pero dili ka faithful, urong-sulong ka, mao na'y pinakadelikado na kinabuhi. That is why by the grace of God, hingnay mong katapat, by the grace of God, I will serve the Lord faithfully. I-declare na. Ayan, that is a prophetic grace ni Lord. Kaya kung kita lang, dili na to kaya. There's always the availability of the grace of God. O kana nga grace, again, wala na to giabuso. No, wala ta nag-abuse na, bitaw ang grasya sa Ginoo, pasaylon bitaw ko niya maghimo kong sala. That is not the right attitude. But instead, as long as na-identify ni mga sala, Lord,
Give me your grace, Lord, that I may not go back. Dili na ko mobalik dito, Lord. Graciay ko, Lord. Kaya di pwede, Ginoo, nga mobalik ko sa dati na ko. Grace na ni Lord, dili ni mo kaya, dili na ako kaya. But as we come to the Lord every day, din ato ka nang masinati. Are we learning this morning? Deuteronomy chapter 6, verse 6 to 9. Sa ako nang ingon, nagabalik ta sa basic and yet very important nga atong ikabilin. Ingon ang verse number 6. And these words which I command you today shall be in your heart. That is very specific, important nga word. Ang word, dili lang pwede diri. Dili lang siya something nga nag-inform. But ingon ang Bible, shall be in your heart. The next verse, verse 7, it says, you shall teach them. Ayan na. Itudlo na siya. Ang process is this, ma-teach lang nimo ang word kung ang word naa na sa imong heart. Meaning to say, nag-manifest na, gi-life na nimo. Then there's a time you can begin now to teach others. Teach them diligently to your children. Mag-start sa sulod sa balay. Pag yung nga kag-diligently, ayaw katapol. Diligent. Bisan pag di maminaw na, bisan pag magkisi-kisi na, bisan pag murag wala sa bungog anang bataa, pero yung ng Bible, diligent. And shall talk of them when you sit in your house, when you walk by the way, when you lie down, and when you rise up. Grabe, intentional. Walay area sa iyang life nga di nimo siya pwede sultihan sa words ni Lord. Katong tulo nga outline kagina about their trust in the Lord, about what the Lord has done, and about the commands of the Lord. Moto siya ang balik-balik. Anak, bisag magkinaon sa salig yun sa Ginoo. Na mga time nga wala mi, absent mi nga mga ginikanan ninyo, pero salig sa Ginoo, kay beyond sa among pwedeng mahimo, the Lord will take over sa imong life when you put your trust in God. Amen? Praise God sa mga parents nga grabe ka protected. No? Ingon pa nila, over-protected. Praise God, anak nga mga parents, kay ginaprotektahan ang mga bata nga dili gyud muadtos sa dili mao nga mga decisions unya sa kinabuhi. But naay mga panahon nga guston man nato mag-protect sa ila with our presence, naay mga panahon nga wala ta, entrust them unto the Lord. Para dili ka mag-alingasa. Wala na ako nakita na kong anak, asa na ka to? Trust and rely unto the Lord sa ilang life. And then as we share to them, kanunay nimo isugid, kabo mo mga ginikanan, sa mga anak nato, maghimo tag testimony, unsay gihimo ni Lord sa imong kinabuhi, isugid sa imong anak. Mao na ang ingon sa Bible. Tell them what the Lord has done. Of course, pwede ka mag-share unsay gihimo ni Lord sa mga Israel. Grabe ang gibuhat ni Lord, nakagawa sila sa Egypt, sa wilderness sila, mga story in the Bible, praise God. But what about your story? Kay mauna siya ang pinaka-vivid, clear nga manifestation kanang story sa imong life. And then, tell them about the command of the Lord. Unsa man ang command ni Lord? Love the Lord your God. Win souls and make disciples. Have a burden for the lost people. Command na ni Lord. Teach them as early as it is para mag-develop sila og heart nga nakakonek kanunay sa presence ni Lord. So that tanan na itong mga anak, mga evangelist ni sila. Grabe pag-abot nila sa school, mag-manifest lang na, normally, mag-manifest sa ilaha. Ma-amaze ang ilang mga classmate, pero para sa ilang normal nga naman, it's been a normal already activity in the balay, nga ang ginikanan, keep on telling them about the goodness of God. Can I hear an amen to that? Verse number 8, balikan natin sa verse number 8, ingon siya sa Deuteronomy, you shall bind them as a sign on your hand, and they shall be as frontlets between your eyes. Grabe, naas to nga. No? And you shall write them on the doorpost of your house and on your gates. Walang kawala. Grabe, no? Ingani mag-train ang mga Hudiyo nga gitudluan sila sa Ginoo. Since the same ang atong journey towards the enjoying of the promised land, mausad ang atong opportunity. That's why kanang atong family altar nga ginabuild,
Kung gamay pa, kung wala pa'y anak, kamo man nagtiayo, naga-pray mo together, naga-share mo sa kayo ni Lord, naga-reflect mo sa gihimo ni Lord for this week, for this day, and then mag-pray mo together. Powerful na siya nga foundation sa inyong life because dili mo makalimot nga ang Ginoo di ay so much good sa atong mga kinabuhi. O kung kana nga atong gina-rehearse, walay negative nga mag-take over sa sulod sa balay. Bisan pa one day na mag-report nga problema, ang mag-remind ka sa goodness ni Lord. Nasolbad mga ito sang una nga grabe nga problema, kini na ba hinon kagamay ani? This is what the Lord is saying us. Let us put our trust in the Lord and let us wait what the Lord is going to do about this problem. Let's enjoy mag-serve ta kay Lord. Pagka na ang atmosphere, I believe the Lord will come and manifest. Because si Lord nangita og someone nga magtuo lang. Naghulat si Lord, kining tawhana mo tuo ra ni sa kong pulong. Then I will come and make my word manifest because someone believe. Og mao ni gina-attack sa enemy sa ato ang kanang spirit of unbelief. Masupply ka sa Ginoo akong gikinahanglan, masulbad kini nga problema. Maminyo pagka ako. Mao ni mga unbelief usahay. Unya mag-worry na dayon. Dugay naman kong pinahulat. Mutanaw ko sa mga lalaki sa GC, mga tutoy pa man. Nya ako pila na akong edad, 30s na. Hulat. Wa pagipanganak ang imong mabana. The Lord will provide for you. Why? Because you are just believing God to work in you according sa imong need. According sa imong need. Dili lang according sa imong wants. Tingnan mong katapat, the best is yet to come. Hallelujah. So that's why when we are able to know the application of all this and keep on believing on the finished work ni Jesus Christ, then there's a time mo increase ang imong life to really believe. Life again is so simple and the Lord wants us to be satisfied. Kaya ka ng mga ambitions na to, gusto ko ani, gusto, one day ihatag yun ni Lord. As long as nag-serve ka sa iya, ha? Nga naman, si Lord is a God of reward. Sa among kabahin kinsa may magtuo nga makaadto miya ng mga lugar. Pero nag-serve mi kay Lord, and then nag-desire miya ng mga butanga, and then one day, God granted it so smooth. Dunay pa maagi. Dili intentional lang yun, nga mo ato just for suroy-suroy. Dunay purpose. We were able to minister to pastors. We'll be able to give our testimony to some pastors nga nakaibalo na sila what the Lord is doing here sa atong lugar. And doon naging mga pastor ang pagkita pa lang sa amo, mukuha gid bangko, pastor, mag-istorya ko sa imo ba? Maglingkod sa tangduha. Please tell us what the Lord's been doing in your life. Gusto mi makaibalo. So testimony. Ano yung sila, can we visit in your place? Anytime, yung una ko. And a lot of them, I believe, by the grace of God, as we lift our hands to Jesus, say, Lord, thank you. I believe a lot of them has now becoming open ilang heart to really journey with us in the discipleship journey. Kung sa atong gibuhat, just give our testimony. Wala ta naghimo og mga pulong nga wala pa nahitabo, at least nahitabo na. Of course, masulti niya, mao pa ni ang pwede nga mahitabo ahead. Why? Because the Lord has been so good. Can I hear an amen to that? So kung atong balik-balikan, kini nga mga declaration, finished work na ni Lord. Nag-reflect ko sa life ni Pastor Cesar. Every time mag-think ka about sa life ni Pastor Cesar, kining tulo ka butang yun ang iyang gina-emphasize. Blood, the cross, and visions and dreams. Balik-balik until magkaroon siya reflection, conviction, and then faith to believe. That's why there is ato, every Sunday, di lang every Sunday, every prayer nato, we declare the 5 confession of the blood. And we declare the 7 application of the blood. Kinsa sa ato nagabilib ni ana. Hallelujah! That is not, dili na ritual nga itong gimbuhat. That's why ingon ni Tony kaniyang pag-lead niya, let us all believe that when you declare, something really mag-work sa imong life personally because you believe. The blood of Jesus Christ. Without the shedding of the blood, there is no forgiveness of sin. Ingana ka-importante ang dugo. Sa Old Testament, that is why
every time makasala sila, mag-require ang pari o dugo para lang ibuhos o by way of doing nga gipasaylo na imong sala kay dunay dugo nga gihalad. The blood. And the Bible said, ang kordero sa Diyos, the Lamb of God, came as a sacrifice to shed His blood for the forgiveness of sins of the world. Og sa kinsa ang mag-believe, mag-receive ana nga drop of blood, surely will receive forgiveness. Ingay mong katapat, congratulations. You are forgiven. Hallelujah. Mga tao mo akusar sa imo, when you look up to God, God will say, do I, ingon si Lord, akusar, I will never condemn you. Mao na yung gisulti sa adulterous na woman. Ang mga tao, ready na para mubato sa iya, ha? But when God said, who among you here did not commit sin, the first throw the stone. And the Bible said, one by one, from adult down, ang pinakabata, nang hawa silang tanan, o pag tanaw sa babae, walay bilin bisag usa. Ang nabilin lang si Jesus Christ. And Jesus Christ said, ako man, dili ko mo kondena nimo. Go and sin no more. Hallelujah. Amen. So never si Lord mag-condemn. As long as you submit yourself to God, yes, nakasayop ka, but you're willing, apply the blood. Go to the cross. Kining cross din is a reminder na someone had to suffer and died. Go to the cross. The cross before me, the world behind me. So every time mo tanaw ko sa cross, ang world is nothing. Wala na effect, wala na siya influence ako because the cross, the finished work ni Lord. O wala na undang diya sa duha. Muna akong gingon ka ganina, mag-enjoy ta sa relasyon kay Lord, but go to the visions and dreams. What is visions and dreams? Visions of God. Unsay ang vision? To save the whole world. Unsay damgo ni Lord? Ang iya mga katawhan mabuhong sa panalangin. Tagaan ka niyag hope. Mag-serve ka kay Lord. Mulambo ang imong kinabuhi. That's visions and dreams. So mean to say, it's package. Muna, grabe, gusto ginako ma-convince na ako mong tanan nga niya dinhi. Yeah, this is not just a gathering of Sunday worship, nag-worship ka kay Lord, human na pag-uli nimo, normal na sa imong life. No, dili na mao ang atong tumong. Nga inigduol nimo sa presence of Lord, dunay another level. Kung kanta na to kanina, Lord, take us to another level. Lord, mag-mature ko Ginoo. Lord, kung kaniadto, sige pa ko i-follow up karon bisag wa nay mag-follow up, Lord, I will follow up myself. Kung kaniadto magpasundo pa ko, praise God atong opportunity karon. Kung ay mga time nga wala na makasundo for some reason, dili na ako gusto nga mababaga ng akong pagdol sa presence of Lord. Amen. Kung kaniadto gamay lang bikil, ma-discourage na ko, di na ako mag-church. Nandaot ang akong buntag tungod nimo karon, dili na nimo tugutan. You go to your next level. Pakpakan na to si Lord. Come on, let's celebrate for that. Because I believe nagagrow ta diha kay Lord. Now, after establishing your life, then, muadto na ka sa unahan. Kinsa na pud ka ang akong influensyahan. With my powerful testimony, kinsa na pud ka akong siran, ma-convince siya sa akong life. You know what? Ang imong life, powerful na siya nga message. Pag isugid nimo sa tao imong life, kay Boca Brad, mao ni akong kinabuhi kaniadto, when I surrender my life kay Lord, dili pa sa perfect, dili pa siya ingana kanindot, pero nag-strive ko sa unahan by His grace. That's why gusto na ako makauban ka nga journey. When someone makadungog ana nga testimony, I believe ma-influence siya sa imong life. Hallelujah. So it's all about the visions and dreams nga gihatag ni Lord para sa atong tanan. So ginamold din ang atong character. Life and character is being protected by God for a very wonderful and great reason. Ginaayos niya ang atong kinabuhi, ang atong character. Iyang kinaprotektahan, gina-cover niya sa blood. That is why ang usa sa mga amazing, bisan daghan tag mga failures and weaknesses, pero people will just come and appreciate us regardless of who we are. And you know what? It's all about the covering and the protection of Jesus. Kaya tama to. Ayaw paghulat nga maayos ng tanan usa ka magtisipay. Ayaw paghulat.
Bisang daghan pagkulang nimo, the Lord will protect you and covers you. Yeah, I tell you that. Where in fact, some people ma-amaze sila, grabe ka ba, lukwanin niya, dagang problema niya, pero kusog kay mo, dasig mo, encourage. That is grace ni Lord nga nag-work sa imong life. Kanang bitong grabe kang problema, pero ikaw pa'y nagdasig sa tao nga mas dako pa ang imong problema kaysa iyong problema. Pero ikaw pa ang nag-encourage niya. Grabe na, grace na ni Lord igsoon. Eh kung mag-stuck ka sa imong sitwasyon, ay ako gani, grabe mo problema, kamo na lang, walay mahitabo. Kay mao man na ang avenue, natong tanan, I believe, nga ginaalaw ni Lord, stepping stone nato ang problem, the moment ma-overcome nimo, niadto ka sa next level sa imong life. Kaya kung mangutana ko sa inyo karunigan sa walay problema, kay bao ko way mo isaw kamot, kay naagyon. Pero kay balo ka, stepping stone na nimo to go to your next level. Can I hear an amen to that? Hallelujah. That's why very important nga si Lord nag-promise sa ato nga iyatang i-protect, iyatang tagaan ining maong direksyon. So let us understand now the word legacy. Doon ay tulong nga gusto na ako emphasize. No? Understanding legacy. Number one, leaving something behind. Mao na ang legacy. Of course, ang context nato sa Ginoo ni. Ayaw pagbilin something behind nga dili sa Ginoo, no? Wala dili negative ang atong gihisgutan. But it's all about your journey in the Lord. Unsa may something nga imong ibilin sa imong next generation. That is your legacy. Number two, shaping the next generation. Through your life, gina-shape nimo. Ang pinaka-the best actually nga tool to shape others is your life testimony. Pinaka-the best na tools na siya. Ayaw na tagaig bersikulo, ini basahan niyo, 5 chapters a day. Praise God for that word. But people will look at you og mao nang mag-shape sa next generations. Mga ginikanan, ang atong mga anak, naglantaw sila sa ato. Kung consistent ba ang atong word o sa atong action. Of course, kitang tanan ninhi, pwede gyud makingon for the past days and years, guilty taniana. But praise God sa grace ni Lord, we're able to recover it. Ginabuild ni Lord karon ang family gyud. Pamilya gyud ang ginabuild ni Lord. One of the strong emphasis sa atong journey sa discipleship is family. Kaya kung napay members sa mong family nga wala dinhi, hilaki na sa Ginoo, ayaw pagsugot. Nga magtulog ka magabi, imong katapad, magduda kag malangit, maghanig mamatay. Pero ikaw sigurado ka kay nag-serve ka kay Lord, pero siya, wala ka nag-judge of course niya, pero the way that loved ones you have naga-exist nga life, ikaw magduda ka ba? Malangit ka ni. Not necessarily nga mag-GCM siya, not necessarily, but importante, mag-connect siya kay Lord o mag-manifest and then magsabot mong duha, mag-journey ta together. Can I hear an amen to that? Nga naman, this is what we are going to say for our next generation. Me and my house, me and my family, we will serve the Lord pagkanindot na igsoon. Wala na kay pangitaon pa nga kinabuhi na. Wala na. Enjoy ka na mag-serve kay Lord. Pamilya, ang kauban nimo nag-serve kay Lord. Unsa pa may pangitaon pa nato? Design na ni Lord para nato because we shape our next generations. Number 3, na masabta nato ang legacy is that like a treasure to be transmitted to the next generation. Treasure. I-transmit nato sa ila, di pwede nga maputol sa tuwa. Kaya we always say sa atong journey, our children will receive their double portion. Amen. Ang dili lang double, hala, as many as we can. Why? Ang pag-shape nato sa ila very important. That's why we really took good care of our children. Unsay treasure nga mahatag nimo? Kundi ang pag-serve kay Lord. Kaya ang pag-serve kay Lord, that entails all. Package yan actually. Mao na ilang isik asa dapit. Pero pag nag-serve na kay Lord, mao na siya ang pinaka-the best. Nga life, nga itong journey. So, masabta na ito ang legacy, gidefine for that 3 things para sa ato. And then, to understand, nga masabta na ito unsa ang legacy. Now, let's proceed to the definition of legacy, which is the body of truth. No? Ang legacy, number 1, is belief
number 2, values, and number 3 is practices. Mao ni siya ang pag-define sa legacy. Unsa man ang atong mga pagtuo, belief system. What we hold as true. Very important. Musulod na din ginawa ang mga, dili na musulod ang mga doctrinal issue. You believe in Jesus Christ, the only way, life, and truth. Kana siya, truth na ngay mong gikuptan, ipasa nimo sa no other way but Jesus. Very important na. Kay base unya ato mga anak, pag din ato masultihan, kay nag-eskwela sila sa mga grabe ka mga high prestige sa mga eskwelahan, pagbalik sa imong anak, makikdebate na yung, di man tinuod pa ang Diyos ragyon, oy, pwede man di ay daghan, gihapon tawagon ako, oy, nadaot na taan ni ron. No? Nga naman, niabot naman siya sa mga science na mga research. Well, kung wala nato sila na-establish sa true foundation, delikado niya pag ma-expose na siya sa field. No? One day, nag-worry mi gamay. No? Naman si Charis. Grabe, unsa naman yung mga words nilang ginapangsisgutan? Wala naman may kasabot ani. And then, wise man ilang mama, silip-silip na dayon sa gitanaw. Pag muanag medya, pinana ding mama, ay tuara na sakpan, lahi naman na ilang ipangtanaw. Maka-inspire sa ila, maka-educate sa ila, pero kung dili ni mo ito mabantayan, makalihis to sa ilang faith in the Lord. Powerful ang nasa social media. But praise God, we're able to cut that off. Because very important, ang conviction sa imong pagtuo, mapasa nimo na, dili ka mag-doubt. Basi unya, grabe ang atong witnessing sa gawas, atong mga anak, nahimo na sila mga atheists. God forbid, but this is a warning. Meaning to say, we have to share the belief system. Number 2, the values. What we prioritize as important. Mao ni ang pwede nato mapasa sa ilaha. Makakita sila unsay priority nato. Atong mga anak sa balay ta magsugod. Makahibalo sila unsa atong gibuhat pag matanod sa buntag. Makakita sila magsilip na, patulog-tulog lang na, pero nagsilip na. Unsa migihimo ni mami? Unsa migihimo ni daddy? Uy, nag-worship. Uy, nagbasag pulong. Grabe na nga values sa ilaha. And so many things ang ginabuhat nato during the day. Kaya ang first gyud nga maka-benefit sa tanan is our children. People around us. Unsa ang atong pagka-stern, strict, pag-abot sa discipline sa life. Very important. Huwag mao na siya, nindot kayo nga ginaprocess na to as we ask the Lord for it. No? Wala lang ko nakamalay, pero someone nakapansin na neighbor. In fact, some of our leaders one day nag-testimony sila. Kung naa sila sundugon sa among pastor, kay Pastor Charlie, kung naa ko sa nga nag-influence sa ako, ingon siya in the area na of taking care of health. Para sa ako, normal nga gibuhat nako, pero nag-impact na ito sa iyaha. So pag sulti niya sa ako, the more ko naging conscious sa akong body. Grabe, imbis mo anak kong grabe. Na-influensyan ko siyang pulong. Pag daghang tao, kapoy kayo, magpubong kapoy kayo. Pag ako lang sa, ay salamat. Pero unsa ang values nga atong ginakuptan karon, that is really true. And praise God, by the grace of the Lord, daghan na influensyan, mag-jogging na pagbuntag. Hallelujah! Bisag asa mo adto, adili pwede imis na maka-jogging. Bisan pag 10 seconds ra. Kita na mo nag-jogging 10 seconds? For record purposes lang, di ba? 1, 2, 3. Pag 10 seconds, human na. I-post tayo, biliban nila, oy, 10 seconds. O dili na ako. Sobra po ko 10 seconds. Mga 15 siguro. So what is the value nga atong gikabilin? Even this, physical ni siya, mga pagkaon, mga ginahimo nato, maka-influence siya kay nganon, very important. Can I hear an amen to that? So that is definition of legacy. What we prioritize as important. Legacy na, makita na sa imong mga anak. Number 3, the practices, actions, traditions we consistently follow. Pwede naman yung tradition, pwede naman yung culture, pero dapat nindot siya nga tradition, nindot siya nga culture. Kaya nga naman, mao na sundugo niya sa mga bata. Kumbaga, given na yan, sundugo nila. One day, musulti sila, mao na gihimo sa kong ginikanan.
They were became faithful to God. Grabe ilang faith kay Lord. Grabe ilang pagsalig sa Ginoo. Now, it's my time to share. That is legacy. Why mauni siya ang pinakanindot? Because I believe again, when you go back to the context of the family, mao gini ang pinakanindot nga gibuild ni Lord ang family. Ang church resulta lang na sa family. Mubalik kita sa tong balay. Mubalik kita sa relasyon sa husband and wife. Mubalik kita sa pag-take care sa mga bata. And again, kining mga bata, regardless unsa na sila kadaghan, mga treasure ni sila. Ayaw kahadlok nga madugangan og anak, kay the Lord will provide. The Lord will give you idea kung saan na mag-take care. After all, steward ka lang. Basta kay mukugi ka lang, mutrabaho ka lang, mukunek ka lang kay Lord. The Lord is my shepherd, I shall not want. Munang dili ko usahay makarelate. Muingon ang couple, ay di, sa pas kay lisod kin kinabuhi, di kay ko makarelate pa. Nako, kinanglan pa ni i-push ning faith ani. Eh mahadlok pa man madugangan. Of course, planning siya. Don't get me wrong. Nakaplano siya. Pero dapat tama ang imong mindset. Dili kay maglisod, kasi maglisod ko niya, wrong mindset na siya. Dili ka maglisod. You just make a plan. Is that an amen? So, kung asawa ni mo ning katapad, nadugangan pa na to. Makadungog na po ding iring karon diri. Sanawan niyo na. Kining iring nagpuyo sa pulpit, siya na po, I receive. Ana na po na. Sunod bulan, buros na po ning iring diri sa ubos. Unahan gid mo sa itong mga iring diri. No, because these are, but again, precious nga ginahatag ni Lord para sa ato. The impact of legacy. Ayan. This is the last maybe, no? Before ko mag-conclude. Unsa may impact sa legacy nga mag-transcend sa atong next generation. Number one is the word continuity. Musugot kag sa dili, pag nakaigibilin mo, padayon ko na. Maglisod ang next generation sa ilang ipadayon kung makaigibilin. So legacy speaks about the continuity, a sense of stability and flow across time. Dili ka mahadlok. That's why I really appreciate mga parents, that includes me, I believe, by the grace of God. Dili ko mahadlok sa future sa akong mga anak. Why? Because nakaplastar na ang ilang spiritual life. Praise God. Charis, naalang siya sa sisyo, dool ra. Pero even though, kung gialaw mo po sa Ginoo nga layo siya sa Butuan para sa iyang college days, even though ako mismo dili ko mahadlok. Pero praise God, kay naharap po siya sa CSU. As long as I have, naharap ko din sa Butuan, ako'y hatod, ako'y sundo ana. Walay makailog ana nga trono sa ako. Kaya kung di ko mo sundo, basig nanay magsugod og sundo. Bantay ra gyud na siya. Si Nicole, ako'y hatod, ako'y sundo. Bantay ra nay magpasipyat-sipyat diya. Meaning to say, we already set the legacy living behind unto them for them to continue what we have started. So very important ang impact sa legacy. Dapat dunay continuity. Ang ginikanan di mahadlok. Nga naman, doon na siya gibilin, kinaiya, kinabuhi, character, teaching and everything. Balag one day mag-separate sila for a time. Di siya mahadlok. I am secure. Why? I already put that seed into their hearts. Can I hear an amen to that? Parents in particular. Number two, identity. The impact of legacy is your identity, a clear understanding of who we are. Clear understanding of who we are. Dili na, sa bagyod ni siya, dili na, clear. People will look at you and say, ayaw gina binuangi, di gina inyo mailag, ligo nag values. That is legacy nga dapat mabili natin. Wala na yung mga ahas pa magtintal-tintal, wala, di magsilbi na. Why? Aside nga ginatudluan na to sila, everyday covered sa prayer. So di ka mahadlok. Of course, ginamonitor, kaya di man ta magkumpiyansa. No? Commandment number 11 man na, thou shalt not kumpiyansa. But because of the thing nga itong gibilin sa ila, that is already their identity.
Where in fact, mauning gusto nato nga makita sa atong life karon. When we go out there, people will identify us. Kana, believer na ni Lord. Nag-serve na kay Lord. Anak na sa Ginoo. Nganong grabe ang pabor, nag-serve na kay Lord. Nganong nindot ang ilang balay, kay nag-serve na kay Lord. That is our identity. Naay problema nga niabot, pero dili makatandog na sa ila. Nga naman, nag-serve na kay Lord. That's our identity. Is that an amen? Because we serve the Lord. Number 3, guidance. The impact of legacy is direction for future generations. That's why di ta mahadlok again, because God is putting everything into proper places. Kaya din ninyo ma-appreciate nga nung nag-training ka. Nganong grabe ang training na itong ibuhat. The moment nag-join ka sa training, nag-receive ka empowerment. Wala lang ka kasay, grabing empowerment na. Naglingkod ka na 30 minutes, diya sa virtual, naminaw ka sa nag-share, tanan nga nahitabo diya naminaw ka, your spirit actually receives something from the Lord while nag-listen ka. Grabe nga empowerment na. Kaya ayaw ninyo lang basta-basta. No? Nga kanang nag-join mga, sa mani virtual raman eh, pwede ko magkakaulako ani. In the sight of God, you say, Lord, I will sit down for 30 minutes, I will listen to the word, I will listen to the instruction for at least kining a moment in time, and the Lord look at you and say, this person really, do na say life heart nag-establish, I will come and bless this person. In due time, mo manifest na siya. Matingala ka, Lord, grabe man nga life, Lord, grabe naman, enjoy mo ko na ani, and then i-recall ni Lord sa imo, it's because you have planted something in your heart. Pero kanang tao nga di mo join sa training, pag may problema, matingala ka, gamay lang, wala na siya kay asa iyang source. Wala man siya na-input di sa iyang heart. Huna-huna lang niya nga, ay, likon ko, huna-huna lang. Pero tinod, pag maigo yung kasing-kasing, grabe, emotional siya. So let me encourage you. And I really appreciate those atong mga teams sa SOL 1, SOL 2, SOL 3. Palakpakan natin si Lord sa ilang mga life again. In the name of Jesus, Lord, bless this team, O Lord God. Grabe, nangandam sila, mga powerful teaching. 15 minutes. Rak-rak sa word, 15, 20 minutes. Ipangandaman, giampuan ng mga pulong para lang mag-declare sa mga students. And for sometimes, maging all the time nga nagapaminaw, but as long as we have the opportunity, nagapaminaw mi, ako, Lord, salamat, Lord, nakadevelop na gid mi mga grabe, impactful na mga teachers, mga administrators na grabe ka mga excellent. To God be the glory. Don't miss that zone. Kung wala pa ka nag-train karon, tanawa asa ka dapit. Mag-connect sa imong leader, asa ko dapit maka-join. Virtual man siya, bisag asa ka. Most of the time, of course na time mo ani din eh. Pero most of the time virtual na. Just log in, just join. Kaya nga naman, this is for everybody. Okay? Og mauning gusto na to mahitabo kay dunay guidance and direction para sa next nato nga pagabuhaton, because one day ikaw na po, one day gani ang atong mga himuon, mga magsimbalay, kamo ni naa dito magsimbalay, inyo na nga congregation sa mga simbalay, and then mag-meet up ta dinhi para sa atong big gathering, so on and so forth. Why? Mao na ni ang direction ni Lord para sa ato. We are called for multitudes, but we need preparations. Mao ni atong ikabilin nga legasiya. I believe samtang gina-prepare ta ni Lord for this. Legacy builder and legacy carrier. Prophesy to your seatmate. You are a legacy builder and legacy carrier. Prophesy, that is a prophecy. No, naga-build ka karon. Grabe, gina-build nimo. Ayaw lang kabalaka nga medyo dili pa. Dagan pagsayop, okay lang, nag-build ka pa. And one day, you are now a carrier of that. Nangita na lang kag person, kini ba? Ako na ba ning tagaan? Ako na ba ning i-share sa iya? Praise God, to God be the glory. Mauna na nga level karon ang nasa kong heart. Na ako'y ginabit-bit eh. Every time mag-gather me, no? At to me dito sa General Assembly, Lord, kinsa man diri, Lord, ang ready na. May makakita sa ako, Lord, ready naman siya. Mahibaw-an kini mo nga ready na, kay ang heart, grabe. Nangaon lang dito sa SM, pero ang gisgutan, ang gihimo ni Lord sa inyong life dito. Can you share? Missionary ni siya sa Japan. Yung sa ako, sir, pwede ba tayo mag-lunch sa SM? Oh, sige, okay. Suroy ta, dala yung pamilya. Yung usay, dala man yung pamilya. Pag-abot sa SM, suroy ang mga anak.
lingkod siya dito. Katura yung ipangutan. Pwede ba ko nimo matagan og time para mag-share what the Lord is doing? Kaya nagasubaybay ko sa post ninyo. I am a follower sa GCM. Kakita ko kung sa ginahimo ni Lord. Pwede ba nimo ni ana mangyud ka? Pwede mo ma-share? Tingin ko, Lord, is this person, Lord, ready na to receive? I-share na ko sa iya. Tingnan siya, by November this year, mabalik siya, gikan sa Japan. Diri siya magtugpa sa Butuan. Classmate na ko ni siya actually sa Bible School. So happy na himo na siyang missionary nato dito sa Japan. Because naa na tayo ginagunitan, ginabitbit. Ikaw na kay ginagunitan, ginabitbit. Legacy carrier ta. Na yung mga people diha nga nag-wait sila kinsa ang makahatag sa ilang direksyon. Mga family diha, mga guba, mga couple diha nga nag-struggle, nagdala ka ani nga legasiya for a loving couple, a loving family. Ihatag na sa ilaha nga direksyon. Pray for them. When you pray according sa nagahitabo sa imo, that is impartation of the Spirit sa ilaha. Na regardless on sa kalisod, but because by faith na ayo sa imuha, the same Spirit mong manifest sa ilang life. Because we are doing the ministry of impartation. Di lang siyang words, but impartation. The last verse, or second to the last verse, 2 Timothy chapter 2, verse 2. Morning gingon ni Pablo kay Timothy. I-pass na to ang baton. Can we have that verse? And the things you have heard me say, in the presence of many witnesses, entrust to reliable people who will also be qualified to teach others. Is that a great verse? Unsa ang imong nabatunan? Unsa imong nakuptan karon? Unsa imong nadunggan? Og daghan mga tao nakakita nimo. Nakakaroon din sa crowd, simbahan. Everyone nakakita, uy, kauban day ta, GCM family day ka. Oh, you are now carrier of that. So help one another, encourage one another, and diningon siya, entrust to reliable people. Isugid ni, ihatag ni, isalig ni sa mga tao nga reliable sad. Kasaligan sad. Dinhi ko nagahugot sa akong verse ngayon, nga akong principle nga ningon. Ang kaluwasan nga imong nasinati karon, that is more than just a diamond. Murag diamond naman gid ang pinaka, no? Pero more than pa diha ka ng kaluwasan nimo. Meaning to say, very precious. Do not throw away. Muna akong ginapasabot. Ang kaluwasan nga imong nabatunan, akong nabatunan, dili 5-5. Dili cheap. Baratohon dili. Mao ning giingon sa Bible. Entrust it to reliable person. Lahi po ng konteksto nga mubarog ra ka diya sa dalan para magwali sa kaluwasan. Biblical gihapon na, you spread the gospel. But what we are doing now is intentionally. Pwede nimo pangutanon ng tao, doon na ko'y dala, doon na ko'y testimony, doon na gihimo si Lord sa ako. Are you willing to listen? Makigsabot ka. Can you give me at least 10 minutes? Uy, warning na ako sa inyo ha. When you ask for 10 minutes, be sure to finish it at 9 minutes. Kaya diha usahay pa lang, na fail ng kadaghanan. Ingon tong imong gisiran, 10 minutes? Okay, 10 minutes. Na 20 minutes naman, si share nimo niya. Abi nimo naganahan siya nimo. Of course, wala imposible gihapon niya. But what I'm trying to say is, you are true to your word. Well, pag abot sa 10 minutes, sorry, 10 minutes is over, undang na ta. Kung siyang muhangyo, pwede ba continue? Saka pa. Is that a good instruction? Kung unsa imong gidil sa iya, labi na first time, katura pod kay usahay, mo pay attention sa imo, kay imo manggiingnan nga, pwede ba 5 minutes lang ko? Okay ba? Sige, 5 minutes lang maghana. Humanag yun before 5 minutes. I believe that's wisdom also. Pero kung wala pa ka nahuman after 5 minutes, 5 minutes na, pero wala pa ko nahuman ba? Pero basig na nakayatuan, pwede na po nato putlo niya. Sunod na lang. Hindi, pwede pa. Pwede extend, saka pa. Kaya ka na nga person, willing siya maminaw. Balikon na ako, dili cheap ang salvation nga itong ginadala. Ayaw ihatag sa mga baboy. Ila lang ning sayangon. Ingon si Pablo,
entrust to reliable people who will also qualified to train or to teach others. Pasahan eh. Kung ang atong lesson this morning is, pass the baton. Pass it on. Eh kung dili reliable person ang imong gipasahan, wala, putol na sa iya ha, guba na, patay na. But be sure nga nakasinabot mo, kaya nga naman, this is again, intentional. Let me close through this verse. When I look at to this verse, grabbing a promise ni Lord. Psalm 112, 1-3. Pwede ba tayo mag-declare dungan? Gusto na ako ni-declare nato nga word. Dungan lang tanan, basahon na itong kusog. Ready? 1, 2, read. Praise the Lord. Blessed is the man who fears the Lord, who delights greatly in His commandments. Look at the promise. His descendants will be mighty on earth. The generation of the upright will be blessed. Wealth and riches will be in their house, and His righteousness endures forever. Hallelujah. Receive that sa imong panimalay. Imo na. Word na ni Lord. And I decree this morning, mao na yung mag-manifest sa atong journey sa life. Kaya ang tinuod, pag tinud-anay atong pag-serve sa Ginoo, grabe ang blessing na mo abot. Riches. Mudato ka. Word na ni Lord. Nganong imo man ang ilikayan. Dagan mga tao pag iskot na nga ni kadato, ay, di lang nato na iskutan kay na makasala ta na ba? Wala, iskutan man sa pulong. Pero na ay pamaagi nga gusto ni Lord, i-process nato. Ug mao ni karon na buntag ang atong declare. Kaya sa tinuod lang, ting duta mag-serve kay Lord. Yun. I tell you, and I hope, I pray, I declare, masabtan nimo na young people, ikaw karon nga nagsugod, batanon nga nagsugod ka ani, ayaw nagbuhi ani. Na dinhi ang tinuod nimo nga kalitan. Tanan nga imong gipangandoy sa kinabuhi, ako magiingon ka na buntag, the Lord Almighty can provide that for you. I-provide na ni Lord. Be faithful. Live a life pleasing unto Him. Let's all stand. Thank you, Jesus. Can I read this again? Verse 1, balik na ako, verse 1. Let me read this again. Praise the Lord. Blessed is the man who fears the Lord, who delights greatly in His commandments. His descendants will be mighty on earth. The generation of the upright will be blessed. Wealth and riches will be in His house, and His righteousness endures forever. Wala ba niyo napansin din eh? Ang wealth and riches, kakambal niya ang righteousness. The more ka magdato, the more ka maging righteous. The more ka maging suod kay Lord. Ayaw himo agbabag ang imong kadato nga malimitahan na ang imong pag-serve kay Lord. Please, ayaw. Kambal, His righteousness endures forever. Paano nga sa katao mahimong righteous? If he is living right before God. How can a man live right before God? When that person obey His commands. Do not forget the assembling of God's people, as some are doing it for encouragement. So wala ka nakalimot, di ka makalimot, di kalimtanon. Nga Sunday karon okay ra nga wala ko. Okay lang wala ko. Dili ka makalimot. Silgop training na ako. Evangelism, dili ka makalimot. The more ka gi-bless ni Lord. Kaya nga naman si Lord gusto niya tuloy. Dili maputol. Og mao na nga tong portion. Tuloy ta. Inay mo katapad tuloy ni. Prophesy padayon ni. Sige lang nagsugod pa ka nga medyo lisod karon, sige lang one day makita nimo ang bunga sa imong pagsugod nga faithful ka kay Lord. Bow down your head. Close your eyes. Lift your hands to Jesus. And begin to thank the Lord for the legacy that you receive. Come on. Thank the Lord. Thank the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Jesus. Lord, we give you praise. Thank you, Jesus. Lord, thank you sa imong word. Thank you sa imong word, Lord.
Bless your people, O Lord. Hear them, their prayers. Gunita na mo ni Lord nga legacy. Lord, kung kini nga legacy precious, amo ning ipasa. Lord, amo ning kinabuhi, Ginoo. Lord, unsa among naabtan, Lord, the more nga maabtan sa among next generation. Unsa ang kalipay na mga nag-serve sa imo, double portion ilang kalipay, Lord. Unsa ang mga blessing nga among na-enjoy karon, Lord, double portion ang next generation. Lord, salamat kaayo, Ginoo, nga dunay word nimo nga gibuksan kami, Lord. Mo believe me sa imong word, Lord. Ano imong pulong tinuod mahitabo sa among kinabuhi, Lord. Bless each one as we raise our hands to you, God. Ikaw lamang gyud ang nakabasa, nakakita sa tanan kaniya sa among heart, Lord. Walay lain, Lord God. Og mag-get involved mi, Ginoo, sa ministry of winning souls, making disciples. Mag-get involved mi, Ginoo, mag-share what we receive from you, God, to the people. Lord, we'll plant seed over there sa ilang mga heart. And one day that seed, Lord, matubo ka na, mamunga, magresulta, Ginoo, sama usab sa hitabo sa amo. Lord, siliuhi ang tanan, na imong pulong among nabatunan, among i-receive this morning by the blood of Jesus. For this we pray with thanksgiving, worship, and praise that you deserve. In Jesus' name, everybody say amen. Hallelujah. You know, take your seats.